Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang araw sa mga kapatid na nasa ibang dako ng mundo na kasama natin sa pagsamba dito sa Shrine of Jesus, the Divine Word. Kahit na hindi na naririnig ang awiting pampasko sa radyo, sa telebisyon, o sa mundo ng negosyo, komersyo, nasa panahon pa rin tayo ng Pasko o Christmas. No? Kaya kung itong kapistahan din na pinagdiriwang natin sa ikalawang linggo ng Pasko, sa ibang lugar, ito'y pinagdiriwang sa January 6. Pero dito sa Pilipinas, ay pinagdiriwang natin sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagsilang, ang tinatawag nating Epifania o ang pagpapakita ng kay Jesus bilang manunubos ng sanlibutan. It is the revelation of Christ as the universal Savior, not only to the Jews but to all nations. Kaya dito rin natin hahanapin ang kahulugan nitong kapistahan na ito sa loob nitong hiwaga ng Pasko ng Pagsilang. Kung noong December 25 ay pinanganak bilang tao, bilang sanggol, kagaya natin sa pagkatao, ang anak ng Diyos, at nung nakaraang linggo ay ang Holy Family na siya ay ipinanganak, isinilang sa loob ng isang pamilya, miyembro ng isang pamilya, na kung saan sa pamamagitan nito ay kanyang pinagpala o inangat ang dignidad ng pamilya bilang mahalagang dako ng buhay, lugar ng paghuhubog, lugar ng pagpapabanal. Kahapon, ipinagdiriwang ang ikawalong araw ng Pasko, yung pagbibigay pangalan sa bata, ipinanganak, pangalang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel. At yun din, yung pagtutuli sa kanya, na ibig sabihin na sa pamamagitan nito na siya ay tunay na Hudyo, kabilang siya sa bayan ng Diyos, lahi ng mga Hudyo. At inako niya rin ang kultura, kasaysayan ng bayang ito. Ngayon naman, sa Epifania, si Jesus ay hindi lamang ipinanganak na tao kagaya natin, hindi lamang bahagi ng isang pamilya, hindi lamang bahagi ng isang kultura o isang bansa, kundi siya nga ay bahagi ng buong mundo dahil sa pag-akap niya sa lahat, pagpapakita niya sa mga bansa. Ito yung gustong ipahiwatig nitong pagdalaw nitong mga tinatawag nating mga pantas o sa ibang translation, mga mago, astrologers. Sabi nga nila sabi nila hindi naman talagang tatlong hari, kundi they are more of astrologers. No? At inilalarawan nga ito na ang dalang mabuting balita at kaligtasan ng batang itong sinilang ay para sa buong mundo. Sa makatuwid, itong ipinanganak na bata sa Bethlehem
na naging bahagi ng mundo ng mga Hudyo ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa sanlibutan. Kaya nga, ang Epifania ay pagdiriwang ng tinatawag na universal salvation, pangkalahatang pagliligtas. Christ is for all. Ito yung napakagandang mensahe nitong pagdiriwang natin. At makikita natin na ito'y pangangatawanan ni Jesus sa kanyang pagpapahayag pagdating ng kanyang paglilingkod, pagpapahayag ng kaharian ng Diyos, na ang kanyang pagliligtas ay hindi lamang sa bansang ng mga Hudyo malimit, makakasalamuhan niya ang mga pagano at tatawagin at ika nga'y magiging palatandaan na siya nga ay hindi lamang para sa kanyang bayan, sinilangan, kundi para sa lahat ng taong nakabukas o nakahandang tumanggap sa Kanya. Sa mundo nating ang daming mga exclusives, no? Exclusive group, exclusive club, privileged group, privileged few. Kami lang. Narito si Jesus na humahamon sa mga exclusives natin, na ang kanyang pagliligtas ay para sa lahat. Nakakalungkot siguro kung yung mga Hudyo lang yung ilinigtas ni Jesus, kundi lahat ang kanyang alok ng pagliligtas ay para sa lahat. Christ's offer of universal salvation challenges our narrow-mindedness and the boundaries we have set for ourselves, considering ourselves as privileged, with more rights, with more opportunities. The Lord is telling us, no, the privilege of being saved, the privilege of grace is for all. Isa pang aral na pwede nating pulutin sa kapistahang ito ng Epifania, na nagpakita si Kristo o ipinagkaloob niya ang kanyang sarili at tinugon niya ang sino man na naghahanap ng taimtim at may busilak na puso. Jesus Christ revealed Himself to those who sincerely seek for Him. Kagaya ng mga pantas o mago na di kilala yung tradisyon ng bayan ng Diyos, ng tungkol sa dakilang hari na ipanganganak. Pero sa paghahanap, pananaliksik sa katotohanan ng buhay, ay natagpuan nila ang hari ng mga Hudyo at nakilala nga sa isang sanggol sa sabsaban dahil sa masusing paghahangad at paghahanap. Tignan natin yung kabaliktaran. Ang mga mamamayan ng Jerusalem at ang kanilang hari, si Herodes, hindi natagpuan ang Mesiyas. Alam nila na, sabi nga nila, ipanganganak sa Bethlehem. May nakatagpo ba sa kanya? Wala. Dahil maliban sa takot, itong si Herodes na maging karibal niya sa kapangyarihan, no,
Ang ginawa ay pinahanap niya lang. Pinahanap sa iba. Ang taong punong-puno sa sarili at nag-uumapaw sa kanya at ang kanyang pananaw ay umiikot ang mundo sa kanya, hindi niya matatagpuan ang Panginoon. Walang lugar ang Panginoon sa buhay niya. At ang paghahanap sa Kanya ay hindi pwedeng gawin ng iba, hindi pwedeng gawin para sa iyo ng isang tao, ng ibang tao. Ito'y personal na paghahanap. Hindi yan pwedeng gawin ng mister mo, o nanay mo, o asawa mo. Ito'y kailangan ng personal na involvement, personal engagement, personal search, na hindi pwedeng hingin lang sa kapwa. Mga kapatid, ang nakakatutuwa na Christ allows Himself to be found, especially by those who sincerely look for Him. Matatagpuan ang Panginoon sa mga nagsusumikap at bukas kay Jesus. O mas mabuti nga sabihin natin, dumarating si Jesus. Hindi na natin kailangang hanapin dahil nandyan siya. Question na lamang ang pagbubukas loob. Kaya nga itong mga bagay, maliliit na bagay nating ginagawa, ang panalangin, pagsamba sa Diyos, ang pakikinig sa Kanyang salita, ang pakikinig sa ating konsyensya na kung saan ibinubulong ng Panginoon ang Kanyang katotohanan, matatagpuan ang boses ng Panginoon. At sino man ang makatagpo kay Kristo ay may gabay na tunay sa landas ng buhay, na maghahatid sa kapayapaan, sa katotohanan at kaligtasan. Kagaya ng mga pantas, pagkatapos matagpuan si Kristo, sila'y ginabayan na tumahak ng ibang landas na nag-andya sa kanila kay Herodes. Kaya nga, hanapin natin si Kristo na may bukas na kalooban, na may kababaang loob, na may dalisay na katotohan, na kalooban, at siya'y tiyak na matatagpuan ang liwanag ng ating buhay. Si Kristo ang liwanag ng mga bansa. Amen.